part 2 na ito, no? Ginawa natin, ay recap ko lang. Ginawa natin dahil gawa nga ng alis na tayo kaninang umaga. Ilang layo lang, tumitirik. Kaya hindi kami natuloy dahil pupunta sana kami ng sementeryo. Tapos binalik na lang natin. Sabi ko bukas na lang tayo, papayos ko to. Ito yung luma na pinalitan natin. Ngayon nagka-problema ito, walang factory defect yata to. Kaya hindi makasupply ng langis sa makina. Kaya binalik ko na lang ito. Ito yung stock. Maganda sana to yung stock, kaso sira na talaga. Tingnan mo yung stock ko. Ito ang kadalasan na sisira ito. Okay, good morning no. So ito yung DIY natin kahapon. Paalis na sana tayo. Problema, kinakapos sa langis. Mga ilang minuto lang, nauubusan siya. Ayaw niya mag-supply doon. Nakapagtataka. Tapos nagbabibrate. Pag binumba ko naman yung pump, saka siya tumitigas, lumalambot na. Tapos parang walang supply nga. Dahil tinobserbaran ko. Dahan-dahan nagbabibrate. Pag binubumba ko, siguro may supply na ng langis. May supply na siya. Kaysa umaandar. Tumawag ako ng mekaniko. Walang available yung kaibigan ko. Wala, nasa hospital. Tapos may kakilala ako. Busy. May nag-overhaul sila. No choice ako, no. Nagdalawang isip ako kung anong gagawin. Sabi ko, balik ko na lang yung luma. Ito nga, yung luma. Ito yung luma, no. Buti nilang hindi ko tinapon. Tapos babalik ko tong luma. Tapos ito yung magka-assembly. Ito. Tinanggal ko. Itong filter, babalik ko rito. Susubukan ko na lang. Kasi ito, okay naman to. Tumatagal din siya ng 10 buwan. Ito yung bago. Kung binuksan ko na ito, sabi ko yung filter na lang kukunin ko, babalik ko to. Nagbabakasakali lang ako. Nung binuksan ko na ito yung nadidiscovery ko, wala pala siyang wala siyang takip dito. Tapos yung luma, ayun, nakakita naman ako nito dahil yung stock talaga, mayroon talagang takip dito. Yung stock, pag na palya yun, dito lang nila nililinisan ito. Kasi nandito yung mga bara-bara dito. Ngayon, nagtaka ako nung binuksan ko na ito. Sabi ko, wala namang to. Tapos, nagtaka nga ako. Sabi ko, baka nandito. Wala naman. Tapos ito yung luma. Ito yung tinanggalan ko ng mayroon siya. Sabi ko, imposible naman yun. Baka factory defect o Wala naman ako nakitang nahuhulog siya. So yun ang dahilan. Bakit ayaw siya mag-supply? Dahil ito. Walang Sabi, honesty win. Napating. Sabi, maganda. Nung unang binigay sa akin, hindi nagbabacuum. Sabi ko, hindi nagbabacuum. Ayaw magbacuum ba? Pinalitan ko nito. Ito yung pinalit sa akin. Nasurpresa nga ako dahil hindi ko naman to ginalaw. Nung binuksan ko lang, flex ko lang talaga ito Baka ito factory defect dahil wala naman ako nakitang natanggal siya. Wala naman, hindi naman natanggal wala ako nakitang Hindi posible naman pumasok dito nandito lang ito sa ito lang naman ang pumapasok sa butas. Dapat itong ito nandito lang. Wala akong nakita. So itong dahilan kung bakit ayaw mag-supply ng langis. Tapos itong luma ibabalik ko na lang. Kasi pag binalik ko to sa binilhan ko, hindi nila tatanggapin to. Hindi sila maniniwala, sigurado ako. Sa libo rin ito. Kasi na-use na gamit na So charge to na lang. Sana okay ito Sana okay. Yan, babalik ko naman ito ngayon ganon. Baka sakali lang ako na okay. Pag wala talaga, hindi gumagana, tawag na ako ng specialist na mekaniko. Umaandar naman kanina. Ang problema nga lang,
kinakapos yung makina, walang supply na langis. Habang umaandar, nagbabibrate siya. Tapos wala, hindi na siya nagsusupply. Siguro gawa nito, walang ano. Saan kayo napunta kung sakasakaling ano, imposible naman. So yan ano, imposible. Oh. Hindi ko lang na-videohan kasi hindi naman ako na-expect na ano na walang takip dito. Oh. Posible naman. So ito ang dahilan ano. May kasama nga ako ano. Kanina may nag-advise sa akin na i-drain ko raw yung ano. Ito. Dito ko daw i-drain. Kasi na-drain ko na dyan. Kaso sabi ko, di pa ako nakasubok. Kasi sabi ng mga eksperto mekaniko dyan lang. Tapos sabi niya, yung iba dito daw. Sinubukan naman namin. Itong tatlong to, 1, 2, 3. Sabi niya, wala namang hangin nung lumalabas. Okay naman, walang hangin. Tapos sinobserbara namin. Wala na, dandahan na nagbabibrate. Wala, naubusan na ng langis. Bumbahin ko naman doon. Binubumba ko, mayroon naman supply. Maandar na naman maayos. Sabi ko, itong problema. Ito nga ang problema. Sabi, tumawag ako ng mekaniko. Unavailable sila. Ito, susubukan ko na naman uli. Okay. Ito na, binalik na natin. Sana walang leaking ano. Yan. Papaak nyo lang dito para hindi kayo mahirapan. Tapos sakay balik natin dito. Sana baka yun lang ang problema. Naibalik na natin. Okay. Ito talaga siya magka Paris assembly. Ito yung luma na pinalitan natin. Ngayon nagka-problema ito, walang factory defect yata to. Kaya hindi makasupply ng langis sa makina. Kaya binalik ko na lang ito. Ito yung stock. Ang ganda sana to yung stock, kaso sira na talaga. Tingnan mo yung stock ko. Ito ang kadalasan nasisira ito. Pero sabi ng mekaniko dati, di na daw kaya ayusin. Pero kinikip ko pa rin. For the meantime, baka mayroong mekaniko na kayang mag-ayos nito. Di, filter na lang ang ano. Ito matigas talaga to pag ano, hindi mo kayang i-pump ito pag na-pump na. Pag matigas na, hindi mo na kayang idiin. Okay, share ko lang ano. Okay na, pinandar ko na, binalik ko na. Medyo okay na siya. Umaandar na maayos. Hindi na kinakapos oh. Normal na yung takbo ng ano, tunog ng makina. Kanina kapos siya. Pag nawawala na ng supply ng langis, babibrate, saka ko bubumbahin dito. Eh dito matitigas. Buti na lang nasolusyonan natin. Talagang ginawa talaga natin ang paraan. Baka sakali lang ako. Dahil part 2 na ito. Dahil gawa nga ng problema nung pinaandar ko kanina umaga dahil aalis kami. Pupunta sana kami sa Puntod. Ang problema, pag tumatakbo ng ilang layo lang, seconds lang, tumitirik. Bumba na naman ako rito. Kala ko normal lang na ano ba. Nahuli natin yung sira. Dahil factory defect yata ito. Ito, factory defect. Kaya no, walang ano. So, buti na lang hindi ko na itapon to kahapon nung nag-DIY tayo. Nasolusyonan natin yung konting problema. So part 2 na ito, no? Ang ginawa natin, ay recap ko lang. Ang ginawa natin dahil gawa nga ng alisan na tayo kaninang umaga. Ilang layo lang, tumitirik. Kaya hindi kami natuloy dahil pupunta sana kami ng sementeryo. Tapos binalik na lang natin. Sabi ko bukas na lang tayo, papayos ko to. Inobserbaran ko habang pinapaandar ko, nagba-vibrate siya. Nawawala ng supply ng gasolina. Vibrate siya, tapos binubumba ko na naman siya dito. Saka siya magno-normal. Tapos sinubukan namin i-drain dyan. Dahil may nakapagsabi sa akin, drain doon dyan, baka maraming hangin. Sinubukan naman natin. Ganun din, pati dito. Wala na siyang hangin, kaso humihina ang makina, nagba-vibrate. Parang wala talaga siyang supply. Ang ginawa namin, binubumba ko rito para mag-normal siya. Pag nabumba ko naman, nagno-normal siya. Kaya sabi ko, ibalik ko na lang itong luma, itong pump, tapos filter na lang ang tinanggal ko. Nung pagbukas ko niyan,
Itong filter na to, eh na-discover ko na lang na wala pala itong ano, wala pala itong ayan, oh, walang factory defect yata. At saka ito yung stock. Oh, mayroon naman, oh. Saka itong luma, mayroon din. Itong pinalitan ko. Ito sana papalitan ko, mayroon din. Kaya sabi ko babalik ko na lang ito for the meantime, baka masolusyonan. Ito na nga ngayon. Oh. Pandarin natin ng ilang minuto, 30 seconds, tapos road test tayo, tapos yun, pagkasulin na tayo saglit. Palagay ko hindi na, okay na siya dahil no, ilang minuto ng ano, di kagaya kanina, seconds lang. 5 seconds, 10 seconds, vibrate na siya. Tapos bumba na naman ako rito, seconds lang, vibrate na naman. Kaya sabi ko may problema, pump talagang problema. So sana makakatulong, no, share lang natin. Pag bumili kayo ng ganito, fuel pump na assembly, siguraduhin nyo, tingnan nyo yung loob. Tapos kailangan check nyo na vacuum talaga siya rito. Malakas ang vacuum. Tapos yun, yung mayroon siyang ano, tingnan nyo talaga. Dahil mahirap na ibalik ito, hindi na maibalik to. Kaya pag bumili kayo ng assembly, yan lang ano. Sana makakatulong tong part 2 na to na vlog. DIY palit filter, fuel filter sa ating Mitsubishi Adventure. Sana may natutunan kayo. Okay?